Si Ming ay isang mahina at walang kalaban-labang bata na nawalan ng lahat matapos sunugin ng Empire ang kanilang tahanan at patayin ang buong pamilya niya. Ilang taon ang lumipas, kinuha niya ang pagkakakilanlan ng anak ng isang prominenteng pamilya para palakasin ang sarili at balang araw ay makapaghiganti. Pero bago pa yun mangyari, balik muna tayo sa simula. Sa puntong ito, 7 taon nang nagtatago si Ming at kasalukuyan siyang hinahabol ng mga executioner sa gitna ng kagubatan. Tumatalon siya mula sanga hanggang sanga para makatakas, at habang pinagmamasdan siya ng isa sa mga humahabol, napapaisip ito kung sino ba talaga si Ming, dahil hindi ganun kabilis gumalaw ang isang ordinaryong tao. Pero sabi ng boss niya, kahit na medyo above average ang power ng target nila, isa lang naman siya at imposibleng mapalagpas niya ang buong squad nila sa isang laban. Makalipas ang ilang sandali, may napansin ang leader na Furryworks sa di kalayuan, senyales na may isa sa team nila na nakakita na kay Ming, kaya agad siyang tumakbo papunta roon para tumulong. Patuloy pa rin si Ming sa pagtakbo sa ibabaw ng mga sanga, pero dahil kitang-kita na ang lokasyon niya mula sa Furryworks, unti-unti na siyang napapalibutan at hindi na siya makakatagal pa sa pagtakas. Mas pinapalala pa nito ang katotohanang puno rin ng mga dangerous monsters ang gubat na to, kaya kailangan niyang mag-ingat sa bawat tapak niya. Sinubukan niyang bumalik sa taas ng mga puno pero naharang na siya ng isang executioner at bago pa siya makareact, tinamaan siya ng isang malakas na sipa sa mukha na tumilapon sa kanya pabalik sa lupa. Ngayon, tuluyan na siyang napaligiran, habang naghahanda na ang mga executioner na sabay-sabay siyang atakihin, hindi pumayag si Ming na basta na lang siya matalo. Kaya nung tinangka siyang saksakin ng isa, nasalo niya ito, tinapon palayo, at nakuha pa ang weapon ng kalaban bago niya ito tinuhog sa leeg. Akmang uulitin sana niya sa iba, biglang dumating ang isang palasong papunta sa ulo niya kaya napaatras muna siya. Tinadyakan niya ang dalawa sa mga kalaban para magkaroon ng espasyo, pero hindi pa rin sila tumitigil sa pagtugis sa kanya. Kaya habang umaatake ang mga executioner, pilit ni Ming na e-parry at i-dodge ang mga ito hanggang sa makita niya ang perfect na pagkakataon para tabasin silang lahat. Akala niya ligtas na siya, kaya yumuko siya at sinimulang ailot ang mga katawan ng mga gwardya kung sakaling may makuha siyang valuable. Pero biglang may lumapag na palaso sa tabi niya, at ramdam ni Ming na hindi ito ordinaryo, kaya agad siyang tumakbo palayo bago pa sumabog ang arrow. Paglingon niya pataas para makita kung sino ang responsable, laking gulat niya nang makita ang dalawang warrior mula sa Ministry of Justice. Nagulat din ang dalawa na nakilala agad sila ni Ming. Pero sabi nila mas mabuti na raw yun para alam na rin niya na wala siyang pag-asang mabuhay. Nagkunwari si Ming at tinanong kung bakit siya hinahabol ng Ministry of Justice isang law-abiding citizen naman daw siya. Kaya inilabas ng warrior ang liham ng kaso laban sa kanya, nakasaad doon na 7 taon na ang nakalipas, ang ama ni Ming ay nag-commit ng treason laban sa emperor, kaya bilang parusa, pinarusahan ang buong pamilya nila ng kamatayan. Pero somehow, nakatakas si Ming sa hatol, at ngayon, nandito sila para tapusin ang misyon. Hindi papayag si Ming na basta na lang siyang patayin, kaya agad siyang naghagis ng mga bato sa mga warrior para makakuha ng oras, pero pinaulanan siya ng arrows ng archer para hindi siya makatakas. Nang tangkain niyang tumakbo, hinarang siya ng barbarian woman at hinawakan siya sa paa, handa na siyang ihampas sa lupa ng buong lakas. Pero sa huling segundo, ginamit ni Ming ang isang special technique para ayusin ang pagkakaayos ng buto niya sa binti, dahilan para makawala siya sa pagkakahawak. Sinabihan ng archer ang barbarian na mag-ingat dahil mukhang may tinatago pang trick si Ming at hindi nila alam kung ano pa ang kaya niyang gawin. Sa kabilang banda, halos hindi na makatayo si Ming sa sobrang pagod. Alam niyang delikado ang barbarian, pero nararamdaman niyang mas matindi ang archer kaya kailangan niyang maging maingat sa pagharap dito. Pero sa ngayon, kailangan niya munang makabangon, kaya ininom niya ang health potion na nakuha niya kanina mula sa isa sa mga executioner. Sumugod ulit ang barbarian kaya napaatras siya, pero hindi siya pwedeng lumayo ng husto dahil nandoon pa rin ang archer. Dahil wala na siyang ibang choice, pinuno niya ng energy ang kanyang blade habang papalapit sa kanya ang barbarian. At hindi inakala ng barbarian na ganoon kalakas si Ming, dahil sa unang clash pa lang ng kanilang weapons, nawasak agad ang club niya. Habang naguguluhan pa ito, nakalapit si Ming mula sa likod at tinaga siya sa leeg. Galit na galit ang archer sa pagkamatay ng kasama niya at nangakong kakalad ka rin si Ming kahit ikamatay pa niya ito. Dito na-realize ni Ming na gumagamit ng mga talisman ang archer sa pakikipaglaban.
Ibig sabihin, isa siyang chi cultivator, at alam ni Ming kung gaano kabangis ang mga ganong uri, kaya hindi siya nagtatapang-tapangan dito. Imbes na lumaban, kumari pa siya ng takbo para iligtas ang sarili, pero hindi siya tinantanan ng archer. Bigla nitong ginamit ang lightning skill niya at sinipa si Ming ng sobrang lakas kaya tumilapon siya ng halos 100 metro papaloob sa kagubatan. Sa sobrang layo ng tinilapon niya, napunta na si Ming sa gilid ng isang malaking talon, wala na siyang ibang mapupuntahan. Kaya nang umatake na ang archer papalapit, napilitan si Ming na tumalon, pero bago siya mahulog, sinigurado niyang isasama niya rin ang kalaban niya pababa. Pareho silang bumagsak sa lawa sa ibaba, nang makabawi na si Ming, sinubukan niyang lumutang pabalik sa ibabaw, pero hinayla siya ng archer mula sa likod at sinimulan siyang sakalin. Nakawala si Ming sa pagkakahawak nito at agad na pamwesto sa likod ng archer para siya naman ang mag-chokehold. Pilit na kumakawala ang archer at inaabot ang kanyang blade para tapusin si Ming, pero hindi niya ito maabot. Hanggang sa tuluyang maubusan siya ng hangin, napatay siya ni Ming, at lumubog ang katawan nito habang si Ming ay dahan-daang lumutang paangat. Makalipas ang ilang sandali, inanod si Ming sa dalampasigan ng lawa. Pero mukhang hindi lang siya ang inanod dito, kasi may dalawang matandang lalaki ang nakakita sa isang taong sugatan at halos wala ng buhay na nakasandal sa puno. Disappointed ang dalawa kasi mukhang promising pa naman ito bilang isang cultivator, pero dahil sa butas sa dibdib nito, kahit immortal pa ang tumulong, wala na siyang pag-asa. Sabi ng mas maliit na matanda, hindi raw nila pwedeng hayaang mamatay ang batang master ng B family, lalo na't sila ang inatasang dalhin ito sa Savage Ghost Sect para sa spiritual awakening niya. Pero ang mas matangkad ay mukhang sumusuko na at sinabing iwan na lang ito at tumakas. Ang problema, bayad na sila ng B family at siguradong hahabulin sila kung bigla silang maglayas. At higit pa doon, pareho silang uminom ng heart-relaxing pill na papatay sa kanila sa loob ng 6 na buwan kung hindi sila makabalik sa B family para mag-report. Sa madaling salita, alanganin ang sitwasyon nila, dahil sa frustration, nagpakawala ng energy blast ang matangkad at tumama ito sa isang bato na nasa likuran ni Ming, na doon pala nagtatago. Nang marealize ng dalawa na may nakasaksi, agad nilang sinubukang tapusin si Ming para walang makapagsumbong. Pero pag-atake ng matangkad at akmang bubutasin ang dibdib ni Ming, biglang nag-activate ang energy shield niya, isang bagay na nagulat sa dalawa dahil kapareho ito ng teknik ng B family. Tiningnan nila ng mabuti ang katawan ni Ming, at gaya ng hinala nila, marunong ito ng basic energy control techniques at solid ang foundation niya. Mas nakakagulat pa, halos kamukha niya ang batang master ng B family na patay na. Kaya nagplano ang dalawang matanda at sinabi kay Ming na ililigtas nila siya, pero may kapalit, kailangan niyang mamuhay sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan at sumunod sa lahat ng iuutos nila. Wala naman talagang ibang opsyon si Ming kaya pumayag na lang siyang makisabay sa plano nila. Pagkatapos siyang gamutin, sinimulan na siyang dalhin ng dalawang matanda papunta sa Spirit Awakening Ceremony. Grateful si Ming na hindi siya pinatay ng dalawa, pero nag-aalala rin siya na baka kapag hindi sapat ang lakas niya, mabuking siyang hindi talaga siya ang totoong young master ng B family. Pero sinigurado ng matanda na ayos lang daw siya dahil wala namang record ng mukha ng batang master sa Savage Ghost Sect, at hanggat tama ang pagsunod niya sa energy control technique na itinuro nila, pasado siya sa spiritual awakening exam. Nagtaka si Ming kung ano nga ba talaga ang exam na ito, kaya ipinaliwanag ng dalawa na isa itong seremonya kung saan pwede kang mag-imbak ng malaking halaga ng chi sa katawan, at kapag umabot ka sa condensation stage, magiging spirit disciple ka na, at mula roon, pwede ka nang mag-cultivate sa mas matataas na antas. Sabi nila kay Ming na malaking karangalan ang makasali sa ganitong ceremony kaya dapat siyang maging thankful. Pero kung ganoon kaganda ang spiritual awakening, tanong ni Ming, bakit hindi pa sila nagkaroon ng awakening? Nagtinginan lang ang dalawang matanda na may lungkot sa mga mata nila, at sinabi kay Ming na pwedeng mag-awaken ng spirit hanggang edad 20 lang, at sobrang mahal pa ng registration fee kaya imposibleng maabot ito ng katulad nilang matatanda. Bukod pa doon, tanging 5 major factions lang ang may alam ng mga sikreto kung paano magtagumpay sa awakening kaya delikado ito para sa mga ordinaryong tao. Sa wakas, nakarating sila sa exam site at iniwan nila si Ming sa entrance. Pero bago ito pumasok, tinangkang kumbinsihin siya ng dalawa na uminom ng heart-relaxing pill, kunwari daw para sa protection. Pero hindi naman tanga si Ming, alam niyang lason talaga yun na papatay sa kanya kapag hindi niya tinupad ang mga utos nila.
Tinatanong niya kung wala ba talaga silang tiwala sa kanya, pero dahil nga wanted criminal siya sa Empire, hindi sila makampante baka bigla siyang tumakas habang nasa gitna ng exam. Pinaliwanag pa ng dalawa na basta magtagumpay siya sa Spirit Awakening, hindi na magiging problema ang pill, pero alam ni Ming na hindi ganoon kadali ang lahat. Wala rin naman siyang choice kasi kung hindi siya sumunod, isusumbong siya ng mga ito bilang outlaw at siguradong babalik siya sa pagiging takas. Kaya wala na siyang nagawa kundi lunukin ang pill at pumasok sa loob ng exam site. Sa loob, nakasalubong niya ang ilang malalakas na cultivator mula sa kilalang pamilya, at halatang maraming nakakakilala sa batang master ng B family, kahit puro chismis lang na isa raw siyang walang silbing bastardo. Doon na-realize ni Ming na hindi maganda ang public image ng batang master na ginagampanan niya. Biglang dumating ang instructor ng exam na si Fang at sinabi sa lahat na siya ang mamumuno papunta sa Spirit Awakening ceremony, kaya kung gusto mong sumali, sumunod ka sa kanya. Habang naglalakad na ang lahat, biglang nagsimulang mabulunan ang ilan sa mga participants, kaya naramdaman ni Ming na may kakaiba at agad siyang tumalon sa kisame para obserbahan ang paligid. Doon niya nakita na may mga multo na umaatake sa mga kalahok, at nang may isang lumapit kay Fang para humingi ng tulong, sinabi nitong nasa Savage Ghost Sect sila kaya dapat marunong silang humarap sa mga ganitong bagay. Yung mga malalakas na cultivator ay mabilis na natapos ang kalaban kaya nakapasa agad sa unang yugto ng exam. Habang naglalakad si Ming, nilapitan siya ng isang lalaki na nag-alok ng alliance para sabay nilang lampasan ang next stage, at pumayag naman si Ming kahit medyo duda siya sa intensyon nito. Habang dumadaan sila sa isang tunnel, alerto pa rin si Ming at panay ang lingon niya baka may ambush, pero sabi ng kasama niya wala na raw ibang kalahok sa area dahil lahat ay nakaabot na sa susunod na phase. Pero ang totoo, limitado lang ang slots para sa next stage kaya balak talaga siyang traderin. Biglang umatras ang lalaki at binalutan si Ming ng purple energy na biglang pumihil sa kilos niya, ito raw ang tinatawag na sacrificial cage, kung saan kailangang may isang magsakripisyo para makausad ang isa sa test. At kung hindi ka high-level cultivator, unti-unting hihigupin ng purple energy ang lakas mo hanggang sa mamatay ka. Galit na galit si Ming at tinanong kung akala ba ng lalaki na palalampasin ng B family ang pagpatay sa batang master nila, pero sagot nito, parte raw talaga ng laro yan, lahat ng sumasali sa Awakening ay tinatanggap ang posibilidad ng kamatayan, at saka pabagsak na rin daw ang B family kaya wala silang magagawa. Medyo napanatag si Ming sa narinig kasi ibig sabihin wala siyang dapat ikatakot kung sakaling may mapatay siya. Pinilit niyang bumangon at sinimulang i-charge ang energy niya hanggang sa tuluyang masira ang mga tanikala. Natakot ang lalaki dahil alam niyang hindi ito kayang gawin ng tunay na B Kungshin, kaya naisip niyang impostor si Ming. Nagulat si Ming na nahalata agad siya, pero wala rin naman daw saysay dahil hindi rin magtatagal ang lalaki para may sumbong siya. Tinangkang lumaban ng lalaki pero bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kamay at hindi na makakilos, doon sinabi ni Ming na nilagyan na niya ito ng lason nung una pa lang silang nagkita, bilang paghahanda kung sakaling traidorin siya. Sa galit, umatake pa rin ang lalaki pero sa sobrang pagkadesperado niya, siya mismo ang nahuli sa purple chains at tuluyang naubusan ng energy. Nagpatuloy si Ming sa tunnel hanggang sa marating niya ang exit kung saan naghihintay na ang maraming cultivator. Sinalubong sila ni Fang at sinabi niyang maswerte silang umabot sa puntong ito, pero ang tunay na test ay magsisimula pa lang dahil dito na sila sasailalim sa spiritual awakening. Ang arena ay espesyal na dinisenyo para sabay-sabay ang ilang grupo sa awakening kaya kailangan nilang maghanda. Medyo nabigla si Ming na mahigit kalahati ng mga sumali sa simula ay patay na ngayon, pero mukhang mas mapanganib pa ang susunod. Napansin ng ibang kalahok na maraming tao na ang nakaupo sa loob ng energy circles, kaya ipinaliwanag ni Fang na yun ang mga miyembro ng Savage Ghost Sect na bata pa lang ay nagno-nurture na ng spiritual energy. May 5 circle sa kabuuan, at 3 roon ay nakalaan lang para sa mga miyembro ng sekta niya. Kaya ang natitirang participants, kailangang magtiyaga sa tira-tira. Nainis ang mga kalahok dahil nagbayad daw ng malaki ang pamilya nila para makasama sa awakening. Kaya hindi talaga patas na si Fang lang ang kumokontrol sa halos lahat ng resources, pero wala siyang pakialam sa fairness dahil siya ang gumagawa ng rules dito, at kung may ayaw, pwede raw silang umalis. Wala namang magawa ang mga participants kundi sumunod, kaya nagsiksikan na lang silang lahat sa huling 2 circle at naghanda na para sa spiritual awakening. Nang makaupo na silang lahat, napansin ni Ming ang isang magandang babae sa tapat niya,
at nang tumingin ito sa kanya kahit sandali, parang na-in-love siya bigla, pero agad niyang naalala na isa siyang wanted man na napilitan lang sumali sa isang deadly na seremonya, kaya hindi talaga uunahin ang pag-ibig sa ganitong sitwasyon. Nagulat ang babae na hindi umepekto ang spiritual charms niya kay Ming kaya unti-unti siyang nagkaka-interest dito, pero wala ng oras para sa kilig dahil magsisimula na ang awakening. Ang bawat circle ay punong-puno ng likidong spiritual energy, at pag-activate ng mga formation, binalot agad ang mga kalahok ng sobrang tinding enerhiya na kailangan nilang i-absorb. Sa loob ng ilang segundo, may mga cultivator ng natamba dahil hindi kinaya ang pressure, pero yung mga bihasa, kampante lang. Si Ming, baguhan pa sa cultivation, ay nahirapan sa simula, pero gamit ang techniques na itinuro sa kanya, na-stabilize din niya ang spirit niya. Ngayon, kailangan na lang niyang sumipsip ng mas maraming energy para ma-unlock ang meridians niya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagtipon-tipon ang mga leader ng 8 sangay ng Ghost Sect para obserbahan ang progreso ng mga kandidato. Natutuwa ang sect leader sa performance ng mga sumasali ngayon, pero narinig niya na may mga kandidato na gustong i-recruit ng ibang leader. Nabigla siya nang marinig na sina Shu at Lin ay nagkaroon pa ng argumento tungkol sa isang disciple, at nag-challenge pa ng duel kung sino ang makakakuha nito. Iginiit ni Lin na siya ang nakadiskubre ng Kalan Nightmare Body kaya karapatan niyang i-claim ito. Nagulat ang mga branch leaders, hindi sila makapaniwala na may Nightmare Body talaga doon, pero wala silang dahilan para pagdudahan si Lin dahil biglang nag-manifest ito sa harap nila. 6 na ugat pa lang ang meron sa ngayon, pero dahil sa mass control ability ng babae, pumayag ang sect leader na talagang valuable siya sa kanilang sekta. Tinanong ng sect leader si Guag kung may nais ba siyang kunin mula sa mga disciples ng kanilang faction, pero sabi niya ayoko raw niyang makipag-agawan sa kanila kaya okay na siya sa ilang foreign awakeners. Tinanong siya kung sigurado ba siya, kasi kahit magtagumpay ang mga foreigner, madalas ay 3 ugat lang ang naabot, mababa kung ikukumpara sa ghost faction. Alam naman ni Guag ang limitations ng branch niya, kaya ang hiling lang niya ay kung sakaling may foreigner na magtagumpay, sana huwag nang agawan pa ng iba. Bigla na lang nakuha ni Lin ang atensyon ng lahat nang ituro niya si Ming dahil mukhang may potensyal daw itong maabot ang legendary 9 veins. Nang sinilip siya ng sect leader, impressed siya sa energy level ni Ming, pero doon na rin natapos ang interes niya dahil wala raw tamang channel ang technique si Ming kaya hindi makakayanan ng katawan niya ang ganong energy engravings. Kapag hindi kinaya ng katawan ang enerhiyang iniipon, siguradong paputok ito, nakitang-kita sa mga tao sa likod ni Ming na nag-explode. Ramdam na rin ni Ming ang epekto ng energy sa katawan niya kaya sinelyuhan niya ang kanyang spirit veins para mapigilan ito, pero sabi ni Guag na panandali ang solusyon lang yan at tiyak na mamamatay rin siya sa bandang huli. Biglang napalingon ang lahat sa isa pang foreign participant na si Hai, na matagumpay na naka-unlock ng 9 vein spirit. Masaya si Gui dahil siya ang unang nag-claim sa lahat ng foreign candidates at mukhang napunta sa kanya ang isang napakagaling na gising, pero biglang dumating ang huling branch leader na si Lilei at inangkin si Hai bilang pamangkin niya, kaya siya na raw ang kukuha nito bilang disciple. Ang rason niya, gamay na raw niya ang thunder attribute ni Hai kaya siya ang pinakabagay na maging mentor nito. Medyo nadismaya si Gui na nakuha sa kanya ang ganoong klaseng talento, pero dahil mas mataas ang standing ni Lilei, pumayag na lang siya kapalit ng kondisyon, na lahat ng matitirang foreign awakeners ay huwag nang agawin sa kanya. Walang tutol ang ibang branch leaders at sinang-ayunan naman ito ng sect leader kaya mukhang walang problema. Pero ilang saglit lang, isang bagong participant ang nagising at lahat sila ay nagulat, nagsimula ito sa 9 na spirit veins pero hindi doon natapos, umabot pa ito sa 12, na halos imposible sa buong kasaysayan ng sekta. Agad nagpapaalala si Gui na siya ang unang nag-claim sa foreigns, pero dahil talunan nga ang sect leader, ginamit niya ang kapangyarihan niya para ipahayag na siya mismo ang kukuhang mentor ng 12 vein participant. Wala nang nagawa si Gui kundi pumili na lang ng matira sa mga candidate. Wala siyang masyadong inaasahan kasi karamihan ng mga may potensyal ay nauna nang nagising, pero nanatili siyang positive. Habang nakatingin siya sa arena, napansin niyang si Ming ay patuloy pa ring nilalabanan ng spiritual energy, at nagtataka siya dahil akala niya sumabog na ito. Ang problema ni Ming, kaya niyang buuin ang 9 spirit veins, pero hindi sapat ang development ng core niya para hawakan ito, kaya napuputukan siya ng energy overload. Ang typical na solusyon ay maglabas ng excess energy para hindi masira ang katawan, pero ayaw ni Ming na bumitaw.
Kaya naisip niyang i-compress ang 9 spirit veins gamit ang spirit power niya para magkasya sa limit ng core niya, isang bagay na hindi pa nagawa ng kahit sino. Di siya sigurado kung kakayanin niya, pero sa huli, nagtagumpay din siya. Natapos ang ceremony at pinaghintay muna ang mga estudyante para ma-assign bilang disciples. Karamihan sa mga nagising ay mahahaba at mananipis ang spirit veins, pero dahil sa kakaibang paraan ni Ming, kahit 3 lang ang spirit veins niya, sobrang laki ng mga ito. Makalipas ang ilang minuto, bumaba si Gui para kunin ang mga foreign awakeners na hindi kinuha ng iba at inutusan si Shai na eyelid sila papunta sa kanyang branch. Sa pagdating nila sa portal na magsisilbing opisyal na simula ng kanilang pagsasanay, bigla silang nawalan ng malay isa-isa, maliban kay Ming na nanatiling nakatayo. Biglang nagsalita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa trono at humanga kay Ming dahil siya lang ang hindi nawalan ng ulirat. Akala ni Ming ay patibong ito, pero sinigurado ng matanda na walang panganib, sadyang sobrang dense lang talaga ng spiritual energy sa temple kaya karamihan ng baguhan ay nahihimatay. Sabi niya kung naghahanap si Ming ng spells na pwedeng aralin, kumuha muna siya ng levitation, basic fire, at basic wind. Tinanggap ni Ming ang suhestyon pero nagtaka kung bakit ito lang ang pinapayagan sa kanya. Pinaliwanag ng matanda na karamihan ng scrolls ay masyadong advanced at delikado para sa mga nagsisimula, at tanging ang mga personally pinili ng branch leaders ang pwedeng makagamit ng pinakamataas na level. Wala raw magagawa si Ming kung hindi siya isa sa mga napili. Tinawag pa nga siyang, Weak 3 Spirit Veins Loser, pero napansin ng matanda na malakas ang mental power ni Ming kumpara sa level niya. Kaya nagpa siya itong subukan siya, kumuha ng isang crystal at inutusan si Ming na i-channel ang energy niya rito. Pero naramdaman agad ni Ming na hindi mabuting tao ang matanda kaya hindi niya nilabas ang buong lakas niya, 1/3 lang ng power niya ang ginamit niya. Pero kahit ganoon, nagulat pa rin ang matanda sa lakas ng mental energy niya. Doon niya napagtanto na malayo ang mararating ni Ming bilang cultivator kaya inalok niya ito ng isang espesyal na cultivation technique. Ang original version daw ay nakasulat sa Ancient Cayman Chinese, pero ang bamboo version na ito ay siya mismo ang nagsalin. Nagtanong si Ming kung pwede niyang makita ang original version, pero na-offend ang matanda at sinabing hindi niya iyon maiintindihan kahit kailan, ilang taon daw niyang tiniyaga para lang may salin. Sabi ng matanda, ang teknik na ito ay kayang magdala kay Ming hanggang middle stage ng mastery nang walang bottleneck, isang bagay na kahit secret technique ng faction ay hirap gawin. Kung hindi raw sa tingin ni Ming ay sapat ang teknik para sa kanya, handa raw kunin pabalik ito ng matanda. Kaya agad nag-sorry si Ming at sinabing buong puso niyang tinatanggap ang regalo ng matanda. Pero bago siya umalis, binalaan siya ng matanda na huwag niyang ipagsasabi ito kanino man, kundi ay papatayin siya. Samantala, sa isang kuweba malapit sa sekta, 2 spirit awakeners ang nag-uusap at tinanong ng isa kung ilan ba sa mga foreign spirit awakeners ang nakaligtas, bukod sa kanilang 2, andoon pa raw si Slay at ang batang master ng B family. Pero may duda siya kay B dahil kilala ito bilang inutil na anak na pinadala lang sa sekta dahil ayaw na siyang alagaan ng pamilya niya, kaya imposibleng nakaligtas ito sa awakening. Napagdesisyonan nilang subukan si B para malaman kung siya nga ba talaga iyon. Pero kailangan din nilang mag-ingat para hindi mabuko ang totoong pagkakakilanlan nila. Kasi mission nila mula sa Ministry of Justice na mag-infiltrate sa inner circle ng Savage Ghost Faction, at bawal silang magkamali. Sa kabilang banda, si Ming ay nagkulong muna sa isang cabin para mag-focus sa training niya. Hindi pa rin siya buo ang tiwala kay Old Man Ryan at sa cultivation technique na binigay nito, kasi alam niyang hindi tipo ng tao si Ryan na nagbibigay lang ng tulong nang walang kapalit. Pero wala rin siyang ibang option kung gusto niyang lumakas agad. Ilang buwan ang lumipas at dumating na ang araw ng evaluation kaya bumalik ang mga bagong cultivators sa main complex. Pagdating nila, sinalubong sila ni Shai at tinanong kung kamusta na ang cultivation nila. Aminado ang iba na hindi sila gaanong umusad dahil wala namang nagtuturo sa kanila, kaya self-study lang sila palagi. Tinanong nila si Ming kung kamusta na ang progress niya, at kahit mas malayo na ang narating ni Ming kesa sa lahat, ayaw niyang magingay kaya sinabi na lang niyang hirap din siya tulad nila. Napansin ni Ming nakakaunti lang sila roon kaya tinanong niya si Shai kung ito na ba lahat mula sa Jurin branch. Malungkot na oo ang sagot ni Shai, kasi ang branch na ito ang pinaka napapabayaan sa 8 sangay. Kaya nga raw maswerte na nga silang nakasali pa sa tournament na ito.
Sinabi ni Shai sa lahat na kailangang manalo sila ng maraming rewards para mapabilis ang kanilang cultivation journey. Biglang naliwanagan ang mga mata nila sa salitang rewards, kaya tinanong nila kung anong klaseng gantimpala ang meron. Sabi ni Shai, siguradong may huy at pills na pampabilis ng cultivation, pero bukod doon, hindi na siya sigurado. Sa kahit anong kaso, sinabi niya na ibigay nila ang best nila dahil magsisimula na ang tournament. Ilang sandali lang, dumating ang branch leader at nagbigay ng maikling pananalita, sinabi niyang ang landas ng cultivation ay para lang sa masisipag, at walang tagumpay ang mga tamad. Pero bago pa siya makatapos, biglang may isang sobrang tamadlukang na tao ang literal na nahulog mula sa langit, parang embodiment ng kabaligtaran ng sinabi niya. Ito si Zhu, isa sa mga master sa sekta, pero late siyang dumating dahil buong gabi siyang uminom at ngayon ay may matinding hangover. Pagkatapos niyang ayusin ang sarili, binalaan niya ang lahat ng estudyante na huwag tularan ang catamaran niya, dahil kapag naging tamad sila, siya mismo ang babanatan sa kanila. Pero ang totoong dahilan kung bakit siya naroon ay para tumulong sa pag-assess ng cultivation levels ng mga bagong disciples. At kung may makakapagpa-impress sa kanya, handa siyang magbigay ng malulupit na rewards. Hindi gaanong na-excite ang mga estudyante sa anunsyo ni Zhu kaya nagdesisyon siyang ipakita ang mga gantimpala, ilang gourds na may lamang likido na, ayon sa kanya, ay may parehong epekto ng one pill. Pinapabilis nito ang cultivation at pinapalakas ang mental power. Nang marinig ito, biglang na-excite ang lahat at sabik na silang patunayan ang sarili nila. Magsisimula na ang tournament at ang mga baguhan ang unang lalaban. Dalawa sa direct disciples ng branch leader, sina Fang at Chang, ang piniling lumaban sa tatlong bagong disciples, pero pinaalalahanan silang lahat na friendly match lang ito kaya kailangan nilang huminto kapag malinaw na ang resulta. Nagulat si Ming na agad siyang isinabak laban sa mga direct disciples, at mukhang aliw na aliw si Fang sa sitwasyon dahil may chance siyang bugbugin ang mga pathetic free spirit vain losers, gaya ni Ming. Uminit ang ulo ng grupo ni Ming sa insulto kaya handa na silang lumaban, 3 laban sa 1, kaya akala nila kaya nila si Fang. Pero pag-umpisa pa lang ng laban, tinuluyan agad ni Fang ang chubby na lalaki at binugbog ito. Tinangkang tumulong ng babaeng kasama gamit ang wind blade, pero ni Gasgas ay wala itong ginawa kay Fang. Ngayon na siya naman ang target, umatake si Fang ng may malupit na intensyon, at alam ni Ming na hindi kakayanin ng babae ang impact. Kaya agad niyang ginamit ang levitation technique para mailayo ito at makapag-regroup sila. Na-impress ang mga leader sa bilis ng pag-iisip ni Ming, at sabi pa ni Gui na sayang dahil ang creative na tulad niya ay may 3 spirit veins lang. Nainis si Fang na pinigilan ni Ming ang atake niya, kaya siya naman ngayon ang tina-target. Pero kahit mas mataas ang cultivation ni Fang, hindi niya matamaan si Ming kahit anong gawin niya. Gumamit si Ming ng wind slash technique, mas malakas ito kumpara sa ginamit ng babae, pero hindi pa rin sapat para pigilan ang brute force ni Fang kaya tinuhag lang niya ito at muling sumugod kay Ming. Napansin ng dalawa na nakikipagsabayan si Ming kaya tumulong sila at pinaputukan si Fang ng sunod-sunod na wind slashes para ma-distract, habang si Ming naman ay nakasingit ng ilang magandang tira. Muli na namang namangha ang mga leader sa galing ni Ming sa paggamit ng hit and run tactics para matakpan ang kulang niyang lakas. At kung tuloy-tuloy ang pace nila, siguradong mapapagod din si Fang at may chance silang manalo. Maya-maya, napaluhod na si Fang at inakala ng chubby na wala na itong energy, kaya imbes na gumamit ng ranged fireball, lumapit siya para makipagsabayan, at ayun, tinapos siya ni Fang agad. Ngayon, si Fang na naman ang lumapit sa babae at sinampal ito na parang nagsilbi ng malamig na manok, kaya si Ming na lang ang natirang nakatayo. Sumugod si Fang papunta kay Ming, pero bago pa siya umatake, sinabi ni Ming na ang teknik na ginamit niya para pabagsakin ang chubby ay hindi naman mula sa ghost sect. Nagulat si Fang sa sinabi ni Ming at mukhang natakot na mabuko ang pagkakakilanlan niya, kaya sinamantala ito ni Ming at tinire siya sa dibdib ng malakas na suntok, tapos agad siyang sumuko dahil alam niyang wala siyang laban kung fair 1v1 ang labanan. Galit na lumapit si Yo kay Ming at inakusahan siya ng pandaraya dahil dinestruct daw siya sa gitna ng laban, pero agad itong sinagot ni Ming na si Yo rin naman ay nandaya noong nagkunwaring nasaktan para linlangin si Chubby Boy. Tumalikod si Yo sa mga leader at humiling ng rematch para makaganti, pero pinatigil siya ng mga leader at sinabon dahil sa kapabayaan niya, kung totoong laban daw iyon, baka nasaktan siya ng matindi sa suntok ni Ming. Sinabihan siyang tanggapin na lang ang naging resulta at matuto sa pagkakamali niya.
Wala nang nagawa si Yo kundi sumunod, pero sigurado na siya ngayon na hindi totoong Bi ang kaharap niya, kaya determinado siyang alamin kung ano ang tunay na tinatago ni Ming. Samantala, si Ming ay may kutob rin kay Yo dahil pamilyar sa kanya ang martial arts nito, at alam niyang hindi ito galing sa Ghost Faction, hindi lang niya maalala kung saan niya ito nakita. Sinabihan sila ni Gui na magpahinga muna para makabawi ng lakas dahil susunod nilang makakalaban ay si Xia Fang, na kasing lakas din ng nauna. Para takutin sila, nag-warm up si Fang gamit ang wind slash na sobrang lakas kaya agad umatras sa laban ang dalawa, at si Ming na lang ang natirang lalaban. Pero hindi umatras si Ming at sinabi sa mga leader na handa na siyang magsimula. Masyadong kumpiyansa si Fang at sinabi niyang kaya niyang talunin si Ming gamit lang isang daliri. Gumamit siya ng Ice Spike Spell, isang intermediate spell na mahirap gamitin, kaya napahanga ang mga leader dahil siguradong pinaghirapan ito ni Fang. Inilunsad niya ito kay Ming pero naiwasan agad, kaya kinontrol niya ulit ang spike para i-redirect. Nagsimula ng kabahan ng ibang leader dahil kilala ang spell na ito sa pagiging delikado, pero sabi ni Gui okay lang daw kasi physical pain lang naman ang epekto. Nang makitang hindi umeepekto ang ice spikes, gumawa si Fang ng malaking ice wall para puwersahin si Ming na umatake. Kaya kinuha ni Ming ang weapon niya at sinugod si Fang. Namangha ang mga leader sa lakas ni Ming at napag-usapan na ang technique raw niya ay mula sa ghost cultivation, na bagamat maganda, ay may limitasyon pagdating sa long-term growth. Ang hindi nila alam, hindi talaga ghost technique ang gamit ni Ming kundi ang netherbone cultivation technique na galing kay Ruan, kaya ginamit lang niyang cover ang ghost technique para hindi mabuko. Alam ni Ming na kaya niyang talunin si Fang kung mag-all out siya, pero magiging kainahinala iyon, kaya nagpanggap na lang siyang natalo, sinadya niyang tamaan ng ice spikes habang gamit ang bone shrinking technique para maiwasan ang malubhang pinsala. Matapos iyon, kusa siyang sumuko para tapusin ang laban. Pero napansin ni Yu ang ginamit niyang bone shrinking technique, kaya mas lalo siyang naghinala kay Ming. Natapos na ang tournament at inanunsyo ng mga master ang rankings, si Ming ay itinuring na upper middle cultivator, habang ang iba ay inferior lang. Isang babaeng leader ang nagustuhan si Ming kaya tinawag siya para gamutin ang sugat niya. Nagpasalamat si Ming sa tulong niya, pero hindi lang iyon ang binigay niya, nagbigay rin siya ng 3 shield talismans. Hindi sigurado si Ming kung gaano ito kahalaga, pero kung galing ito sa isang master, siguradong may bigat ang halaga nito. Nagsimula na ang huling laban ng torneo kung saan si Master Sin ay humarap sa isang talisman user na agad nagpakawalan ng sunod-sunod na fire talismans. Bawat isa sa mga ito ay sobrang mapaminsala, ngunit nagawang salagin lahat ni Sin gamit ang kanyang diamond shield. Gumamit naman siya ng summon technique para maglabas ng isang skeleton mula sa lupa at pinaatake ito sa kalaban. Nabigla si Ming dahil hindi niya alam na posible palang mag-summon ng ganong kalalakas na multo. Ngunit ipinaliwanag ni Shai na ang summoning technique ay nagre-resulta ng random master-servant contract sa isang ghost, kaya ang lakas ng multo ay depende sa swerte. Sa pagkakataong ito, mukhang sinwerte si Sin dahil ang una niyang na-summon ay isang white bone demon, na halos immune sa fire talismans ng kalaban. Naiinis na ang talisman user kaya naglabas siya ng mga explosive talismans at ikinabit ito sa skeleton bago mabilis na tumalon palayo. Dahil dito, tuluyang nawasak ang katawan ng kalansay. Ngunit sa kaso ng undead, hindi sapat ang ganitong paraan para tuluyang talunin sila. Patuloy pa rin sa paglalakad ang skeleton papalapit sa kanya, muling nire-regenerate ang katawan at inatake ulit. Hangang-hanga ang mga nanunood sa lakas ng summoning technique, pero binalaan sila ni Shai na ito ay maaaring maging double-edged sword. Ang dahilan kung bakit sobrang lakas ni Sin ay dahil ginugol niya ang buong oras niya sa paghasa ng kanyang mga summons, pero kapalit nito ay hindi siya nakapag-focus masyado sa cultivation. Sa puntong ito, halatang hindi na kayang manalo ng talisman user kaya iniutos ni Go kay Shin na ihinto na ang laban. Sa ganitong paraan, opisyal nang nagtapos ang torneo. Binati ni Bo ang lahat sa progreso nilang nagawa at pinayagan na silang umalis. Nagpaalam ang ibang baguhan kay Ming na pauwi na sana sa kanyang cultivation cabin, pero naalala niyang hindi niya kayang pantayan ang cultivation rate ng mga direktang disipulo ng leader, kaya kailangan niyang humarap sa mga totoong labanan para makakuha ng karanasang pang-combat. Sa normal na pagkakataon, hindi sana papayagan si Ming na gamitin ang training equipment sa main compound, pero dahil andan na rin siya, naglakas loob siyang lapitan ng caretaker at humiling na gamitin ang training simulation.
Humiling siya na makalaban ng isang bone demon. Sinabi ng caretaker na kailangan niyang magbayad ng isang spirit stone, kaya wala siyang nagawa kundi bayaran ito, kahit masakit sa bulsa, lalo na't 5 lang ang kinikita niyang spirit stones kada buwan bilang isang disipulo. Kailangan niyang makaisip ng paraan para kumita pa ng mas marami sa susunod, pero sa ngayon, panahon na para mag-ensayo. Pagka-summon ng Bone Demon, agad itong umatake, mabilis na nag-activate si Ming ng kanyang Shield Talismans para salagin ang atake. Gumanti siya gamit ang isang fireball, pero hindi pa rin iyon sapat para mapatamba ang skeleton. Lumusab muli ang skeleton mula sa usok at tinangkang saksakin siya, kaya muli siyang nag-block. At habang nakastun ang skeleton, sinuntok ito ni Ming ng sobrang lakas na tuluyang nagpabagsak dito. Nabigla siya sa pagiging epektibo ng kanyang shield, kahit hindi pa niya ito na-refine. Ngunit mas ikinagulat niya kung gaano kahirap talunin ang isang ordinaryong bone demon. Dahil dito, napagtanto niyang kailangan niyang matutunan ang summoning technique. Pero bago pa man iyon, kailangan niya munang maligo. Umuwi si Ming at lumublob sa bathtub, habang abala siya sa paglilinis ng sarili, bigla niyang napagtanto na may isang babae palang matagal nang nakatayo sa tabi niya. Nagulat si Ming, pero sinabi ng babae na wala siyang dapat ikahiya dahil magiging asawa niya na rin naman siya balang araw. Walang ideya si Ming sa sinasabi nito, kaya ipinaliwanag ni Mo na may kasunduan ng pamilya niya at ang pamilya B, na kung parehong makakapasa sila sa Spirit Awakening ceremony, kailangan siyang pakasalan si Ming at maging cultivation partner niya. Ngayon lang narinig ni Ming ang tungkol dito, kaya tinanong siya ni Mo kung hindi ba siya masaya sa kasunduan. Nagulat pa si Mo na hindi pa siya niyayakap o hinahawakan ni Ming, dahil kilala raw ang batang master ng B family bilang isang lasenggero at babero. Nagpalusot si Ming na gusto lang talaga niyang mag-focus sa cultivation, kaya wala siyang oras para sa pag-ibig, at nirerespeto naman iyon ni Mo. Kaya tinanong siya nito kung anong cultivation level ba ang gusto niyang maabot. Sinabi ni Ming kay Mo na balak niyang pag-aralan ang spirit summoning technique. Pero ayon kay Mo, para ma-cultivate ang technique na iyon, kailangan muna niyang mag-condense ng mga yin souls upang makabuo ng refined cord. Tinanong niya si Ming kung alam ba nito kung saan nakakabili ng yin souls, pero wala itong ideya. Kaya hinawakan siya ni Mo sa braso at niyaya siyang mamili para mas makilala raw nila ang isa't isa. Dinala siya ni Mo sa pinakamalaking cultivation market sa kanilang sekta, ang tinatawag na Gray Market. Namangha si Ming dahil ngayon lang siya nakakita ng ganong klaseng lugar. Pero dahil baguhan pa siya, agad siyang na-target ng isang con artist na nagtangkang ibenta sa kanya ang peking mga talisman. Buti na lang at naagapan siya ni Mo bago siya maloko. Gayunpaman, halatang wala pa ring alam si Ming kung paano mag-navigate sa market. Aksidente pa niyang nabangga ang ulo ng isang dambuhalang baboy na nakasabit sa isang meat shop, kaya napag-alitan siya ng may-ari ng tindahan. Tinanong siya ni Mo kung interesado ba siya sa karne, pero mas namangha siya dahil hindi niya alam na kinakain pala ang mga magical beast. Ipinaliwanag ng tindero na ang pagkain ng karne ng isang magical beast ay maaaring magpataas ng cultivation, pero kailangan mong kumain ng halos 50 beses ng normal na dami bago ka makaramdam ng epekto. Kaya sinabi ni Mo na hindi na niya kailangang bumili. Hinailan niya si Ming palayo. Pero hindi pa rito natatapos ang panloloko dahil maya-maya ay nilapitan na naman siya ng isang tusong lalaki na sinusubukang ibenta sa kanya ang isang walang kwentang bato. Dito na napuno si Mo, kaya tinakat niya ang lalaki na irereport ito sa sect leader at ipapaalis sa lugar kung hindi siya lalayas. Nang umalis na ito, binalaan ni Mo si Ming na mag-ingat dahil maraming scammers sa market na iyon. Pero may ilan ding lehitimong tindahan, kaya dinala niya si Ming sa Wanbao Store. Medyo mahal ang mga produkto rito pero garantisado ang kalidad, kaya hindi na kailangang mag-alala si Ming na maloko. Lumapit si Ming sa may-ari ng tindahan at nagtanong tungkol sa yin souls. Tinanong siya ng tindera kung high grade, medium grade, o low grade ang gusto niya, kaya tinanong naman ni Ming kung magkano ang low grade. Sinabi sa kanya na ang low-grade yin souls ay nagkakahalaga ng 3 spirit stones, isang halaga na sobrang bigat para kay Ming dahil 4 na spirit stones na lang ang natitira sa kanya para sa buong buwan. Kaya tinanong niya ang may-ari ng tindahan kung pwede bang humingi ng discount, pero ipinaliwanag nito na bawal ang tawad sa shop na iyon. Tinanong siya ni Mo kung kulang ba ang dala niyang spirit stones at kung gusto ba niyang pahiram, pero tinanggihan ito ni Ming at sinabing ayos lang siya.
Binayaran niya ang Yin Soul at nagpasalamat kay Mo sa pagiging gabay niya. Ngunit bago siya tuluyang umalis, binigyan siya ni Mo ng payo, kung gusto raw niyang gumawa ng mataas na kalidad na soul refining cord, dapat siyang pumunta sa Soul Pond para doon manghuli ng high-grade Yin Soul. Naisip na rin ito ni Ming, pero alam niyang kailangan ng sect contribution points para makapasok sa Soul Pond, at halos maubos na ang pera niya. Dahil dito, sinabi ni Mo na may paparating na sect mission at kung sasama si Ming sa team niya at magpapakita ng galing, maaari siyang makakuha ng maraming contribution points. Nagpasalamat si Ming sa kabutihan ni Mo, at nagkasundo silang magkita kinabukasan ng umaga para sabay silang maghanda para sa misyon. Umalis na si Ming, at nang makaalis na siya, lumitaw si Yu mula sa kanto at tinanong si Mo tungkol sa status update. Sinabi ni Mo na wala naman siyang bagong natuklasan. Paalala ni Yu na may kasunduan siya sa Mo family kaya kailangan nitong makipagtulungan sa investigasyon, pero tapat na sinabi ni Mo na wala siyang nakikitang kaina-hinala kay Bakong. Bagamat nakatakda silang ikasal noon, ngayon pa lang sila unang nagkita at nagkausap. Sa totoo lang, para kay Mo, si Yu pa nga ang mukhang kaina-hinala dahil sobrang effort nito sa pag-iimbestiga sa isang taong wala namang ginagawang masama. Pero kumbinsido pa rin si Yu na may itinatagong sikreto si B kaya balak niyang ituloy ang investigasyon ng mag-isa. Pagsapit ng araw ng misyon, nagkita sina Ming at Mu malapit sa lugar ng tagpuan. Tiningnan ni Ming ang mission requirements habang papunta siya roon, at dahil ang kailangan lang naman ay mangolekta ng mga materyales, inaasahan niyang magiging madali lang ito. Gayunpaman, sinabi ni Mo kay Ming na ang mga mission na gaya nito ay hindi kailanman kasing simple ng inaakala, kaya naman nagdala siya ng karagdagang tulong, kasama na si Yu. Bagamat hindi si Mo ang nagdesisyon na isama siya, ipinakilala niya si Ming sa iba pang miyembro ng grupo, sina Do, Wu, at Mai. Ngunit nais pa ring malaman ni Ming kung bakit andan si Yu. Ipinaliwanag ni Mo na si Yu mismo ang nagsabing gusto niyang tumulong. Wala naman sa posisyon si Ming para questionin ang desisyon ni Mo, kaya minabuti na lang niyang sumang-ayon, kahit hindi siya nagtitiwala kay Yu. Ngayong magkakakilala na ang lahat, sinabi ni Mo na oras na para silang lahat ay tumungo sa bundok at simulan ang kanilang misyon. Hindi magiging madali ang pagkuha ng blood fruit mula sa bundok, lalo na't binabantayan ito ng mga black butterflies na agad umatake sa tuwing may lalapit. Buti na lang at handa na si Mo sa ganitong sitwasyon. Inilabas niya ang spirit attracting powder na dala niya at inutusan si Wu at may nagamitin ito para akitin palayo ang mga paru-paro. Delikado ang trabahong ito, pero pareho silang may speed talismans kaya hindi sila basta-basta maabutan ng mga paru-paro. Habang iniiwas ni Wu at Mai ang mga butterflies, ang natitirang miyembro ng grupo ay aakyat ng bundok para kolektahin ang blood fruit. Kapag tapos na ang lahat, magkikita-kita silang muli sa lugar kung saan sila nagkahiwalay bago umuwi. Bawat isa ay kailangang makakuha ng hindi bababa sa 25 prutas para sa grupo, pero anumang sobra ay maaaring ibenta kapalit ng spirit stones, kaya mas mainam kung makakakuha sila ng mas marami. Tinanong ni Ming kung anong dapat niyang gawin sakaling makasalubong siya ng black butterflies. Sinabi ni Go na pwede naman niyang patayin ang mga ito dahil hindi naman sila ganoon kalakas. Bahagyang enerhiya lang ang hinihigop nila mula sa paligid kaya hindi sila gaanong banta, maliban na lang kung buong grupo ng mga paru-paro ang sumalakay. Pero dahil si Wu at Mai ay nagsisilbing pain, hindi naman ito mangyayari. Nang malinaw na ang plano sa lahat, lumipad si Wu at Mai patungong bundok at nagsimulang paikutan ito para akitin ang pansin ng mga butterflies. At nang magsimulang habulin sila ng mga paru-paro, agad silang lumipad palayo sa pinakamabilis nilang bilis. Ngayon na halos wala na ang mga paru-paro, nagsimula ng kumilos ang natitirang miyembro ng grupo upang mangolekta ng blood fruit at tapusin ang kanilang misyon. Samantala, sa ibang bahagi ng bundok, may isang mataas na level na cultivator na nagngangalang Yei na lumilipad gamit ang kanyang espada habang may hinahanap. Makalipas ang kaunting panahon, matagumpay nang nakapag-ani si Ming ng maraming blood fruit dahil sa soul refining rope na ginawa niya. Kahit hindi ito high quality, sobrang kapaki-pakinabang ito sa pag-akyat sa bundok. Patuloy siyang namomolekta ng lahat ng blood fruit na madaanan niya, ngunit sa kanyang paggalaw ng isang malaking bato, hindi sinasadyang napalaya niya ang isang grupo ng black butterflies, kaya napilitan siyang labanan ang mga ito. Sa kabutihang palad, kaunti lang ang naroon,
kaya ginamit niya ang kanyang kadena para sugatan ang mga ito at tinapos gamit ang isang fireball. Subalit, sa akal ang makakapagpahinga na siya, bigla siyang natrap sa isang binding spell na inilagay ni Yu sa kanya. Ang spell na ito ay sadyang ginawa para sa mga cultivator, kaya habang nakagapos si Ming, hindi siya makakagamit ng spiritual energy. Tinanong ni Ming kung bakit ginagawa ito ni Yu, at sinabi naman ni Yu na may ilang katanungan lang siya na nais masagot at umaasa siyang makikipagtulungan si Ming, dahil sayang naman kung bigla na lang itong mawala sa kabundukan, lalo na't hindi ganoon kahalaga ang 3 cultivators sa sekta. Una niyang tinanong si Ming kung may koneksyon ba ito sa Sean Island, ngunit sinabi ni Ming na ni minsan ay hindi pa niya ito naririnig. Kaya tinanong siya ni Yu kung paano niya natutunan ang bone shrinking technique na ginamit niya sa torneo, dahil tanging sa Shan Island lamang itinuturo ang teknik na iyon. Napagtanto ni Ming na maaaring napahamak na siya dahil sa paggamit ng teknik na iyon at hindi na siya makakatakas sa sitwasyon sa pamamagitan ng palusot, pero hindi niya maaaring isiwalat na talagang galing siya sa Shan Island. Kaya sinabi niyang oo, natutunan niya nga ang teknik, ngunit galing daw ito sa isang manual na nakita niya sa bangkay ng isang pag-anti. Magsisimula pa sana si Yu ng mas marami pang tanong nang biglang umatake ang isang liquid yin condensation rat beast, isang napakalakas na halimaw na kahit si Yu ay walang laban. Dahil dito, agad siyang tumakbo palayo para iligtas ang sarili, pero bago siya tumakas, itinapon niya si Ming sa halimaw bilang panakip biktima. Lumipad palayo si Yu habang nakangiti sa sarili, dahil sa wakas ay mayroon na siyang magandang dahilan para ipaliwanag ang pagkamatay ni Ming. Naiwan si Ming mag-isa upang harapin ang halimaw, at kahit anong subukan niyang gawin, napakabilis at napakalakas ng rat beast para labanan ito ng harapan. Naibagsak siya ng halimaw sa isang malaking bato, at doon niya napagtanto na talagang mamamatay siya kung hindi siya kikilos agad. Kaya kahit wala siyang konkretong plano, hindi siya papayag na mamatay nang hindi lumalaban. Tinawag niya ang kanyang spirit weapon sa buong lakas at sumugod sa rat beast, at nagawa niyang hiwain ito sa katawan at putulin ang buntot nito. Pero kahit nakakaganti siya ng pinsala, labis naman ang natatanggap niyang sugat kaya hindi siya magtatagal. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Ye at nakita niyang nahihirapan si Ming, kaya nagpakawala siya ng ulan ng mga espada ng kidlat upang tumulong. Natakot ang halimaw at umatras, pero hindi ito magandang senyales dahil layunin ni Ye na tuluyang tapusin ang halimaw. Gumawa siya ng aipo-ipong humigop sa rat beast, ngunit aksidente niyang naisama si Ming sa paghigop kaya tumilapon ito sa ere. Nagawa naman ni Ming na bumawi sa ere gamit ang kanyang nimbus, ngunit halos agad din siyang sinunggaban ng dila ng halimaw at muntik ng makain. Napagtanto niyang sinusubukang inumin ng halimaw ang kanyang dugo upang makapag-regenerate, ngunit hindi ito hahayaang mangyari ni Ye. Kaya mabilis niyang pinutol ang dila ng halimaw, na agad namang umatras sa sakit. Kailangan na ngayon ni Ye na habulin muli ang halimaw, pero kailangan niya ng pain, kaya bigla niyang hinablat si Ming at inihagis ito sa direksyong tinakbuhan ng halimaw. Sa lakas ng pagkakahulog ay nawalan ng malay si Ming, at nang magising siya, tumambad sa kanya ang rat beast na nakatitig na sa kanya. Nagpakawala ito ng ilang matutulis na spike, kaya agad niyang ginamit ang kanyang shield upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit bago pa tumama ang mga spike, biglang tumalon si Ye at gumamit ng isang artifact upang saluhin ang lahat ng iyon. Inilipat ng halimaw ang atensyon nito kay Ye at muling nagpakawala ng mga spike, kaya nagtayo siya ng shield para salagin ang mga ito. Subalit, hindi niya inaasahan kung gaano kalakas ang mga spike, kaya isang spike ang tumagos sa depensa at muntik nang tamaan ang kanyang magandang mukha. Dahil sa muntik na pagtama ng spike sa kanyang mukha, nagalit si Ye at agad siyang nagbuelta gamit ang 12-dosenang lightning swords. Ngunit laking gulat niya nang makita na buhay pa rin ang rat beast, kahit na ito'y labis ng sugatan. Ayaw na niyang magpaligoy-ligoy pa, kaya ginamit niya ang isa sa kanyang mga lihim na teknik at pinabagsakan ng higanteng lightning blade ang halimaw. Ganap na nawasak ang katawan nito, pero nanatiling buo ang mga soul fragments, at magiging delikado kung sakaling makahanap ito ng sisidlang mapoposes. Sinubukan ni Ming na pigilan ang pag-alis ng mga soul fragments, pero masyado itong mabilis para habulin niya. Sa kabutihang palad, inaasahan na ni Ye ang posibilidad na ito kaya agad niyang ginamit ang kanyang mga espada para sirain ang mga natitirang bahagi ng kaluluwa ng halimaw at saka ginamit ang kanyang artifact upang maiimbak ang napirasong katawan nito.
Sa pagtatapos ng laban, napagtanto ni Ming kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan niya at ng mga high-level cultivators tulad ni Ye. Habang siya ay halos mamatay sa pakikipaglaban, si Ye naman ay tinrato lang ang halimaw na parang abala sa kanyang araw. At dahil dito, binalingan siya ni Ye at sinabing kaiyahiya ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, pero dahil naging epektibo siyang Pain, nararapat lang daw na makakuha siya ng kahit kaunting gantimpala. Ikinwento ni Ye na habang hinihiwa niya ang halimaw, may ilang bahagi ng katawan nito ang nahulog sa bangin, kaya kung gugustuhin ni Ming na hanapin ang mga iyon, malaya siyang kuhanin ang anumang makita niya. Pagkatapos nito, tumalikod na siya, pero bago tuluyang lumipad palayo, tinanong muna niya si Ming kung anong cultivation technique ang ginagamit nito. Ipinaliwanag ni Ming na pinaprakti niya ang Ghost Spirit Technique, pero hindi ito pinaniwalaan ni Ye dahil ramdam niyang kakaiba ang technique ni Ming kumpara sa karaniwang Ghost Technique. Hindi niya alam kung anong eksaktong cultivation ang ginagamit ni Ming, pero sinabi niya na kung sino man ang nagturo nito ay nagkamali ng malaki, dahil may seryosong kahinaan ang teknik. Nagsimulang kabahan si Ming kaya nakiusap siya na sabihin kung ano ang kahinaang iyon, pero sagot ni Ye, hindi na siya makikialam pa dahil problema na iyon ni Ming, sabay lipad palayo. Samantala, sa paanan ng bundok, katatapos lang ni Yu sa pagsasabi sa lahat tungkol sa halimaw at kung paanong malamang ay kinain na nito si Ming. Ngunit hindi binanggit ni Yu ang bahagi kung saan isinakripisyo niya si Ming bilang Pain para makatakbo siya mag-isa. Hindi makapaniwala si Mo na may ganong klaseng halimaw na lilito sa bundok na iyon, lalo na't wala namang naitalang ulat tungkol dito noon. Gayunpaman, naaalala niyang nakaramdam siya ng isang napakalakas na presensya ilang sandali lang ang nakalipas, kaya inisip niyang baka may dumating na isang high-level cultivator upang harapin ang halimaw. Sa ganitong pag-uusap, nagtataka ang iba kung bakit hindi nakatakas si Ming gayong sapat naman dapat ang kakayahan nito para makatakas. Maliban na lang kung may nagtapon sa kanya sa harap ng halimaw bilang Pain, pero imposible naman sigurong may tao na ganun kasama, hindi ba? Bigla namang nagsalita si Yu at sinabing sa palagay niya ay hindi na nakaligtas si Ming, dahil habang siya raw ay tumatakas, nakita niyang papunta ang rat beast kay Ming, pero giit niya na wala siyang kinalaman dito. Nalungkot si Mo sa posibilidad na patay na si Ming, pero kailangan pa rin nilang tapusin ang kanilang misyon. Kaya inutusan niya ang lahat na ay total ang mga blood fruit na kanilang nakuha. Ang target nila ay 100 prutas, pero sa ngayon ay 60 pa lang ang meron sila. Kaya sinabi ni Mo na kailangan pa nilang mang-alap ng mas marami upang makumpleto ang kanilang kota. Habang gumagalaw ang grupo, pinaalalahanan din niya ang lahat na magmasid sakaling makita nila si Ming, kung sakaling nakaligtas ito. Samantala, nasa bangin na ngayon si Ming at naghahanap ng mga natitirang bahagi ng rat beast, pero karamihan sa mga ito ay mukhang walang halaga. Naisip tuloy niya na baka naloko lang siya sa gantimpala na sinabi ni Ye, ngunit bigla niyang napansin ang isang bahagi ng katawan ng halimaw na gumagalaw pa sa lupa, at mukhang ito ay mahalaga. Pagkapulot niya rito, biglang may enerhiyang damaloy mula sa bahagi ng halimaw patungo sa kanyang ulo, napasigaw siya sa tindi ng sakit. Dito nagtatapos ang episode 5.